Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran, Pilipinas, Up Pilipinas. Naku, araw ng Miyerkules. Ako po ang inyong taong bahay, si Emil Carrion, sa ngalan ni Kuya Andy Vital, ni Colonel Zenon Pancito, at syempre ng ating main host na si General Jerry Zamudio. Ngayon po, araw ng mga reservists. Kaya syempre, nandito yung mga guwapong mga general na partner ko pag ganitong araw. So, welcome po at simulan po natin sa pagbati ni General Virgil Garcia. Magandang umaga, Ka Emil. Magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig, sa lahat ng ating sa mga nanonood sa atin ngayong gabi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Saang parte mo ng mundo. Ayun. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ka Emil, ang ganda ng jacket mo. Parang Yes. nangiinggit ka. Bakit ikaw lang meron yan? Ano po ito especially for you. Sige. Baka may kapatid yan. Okay. Meron po. Ito po yung... Tatlo kami ha. Huwag mo kakalimutan. Yes po. Tatlo. Isang sangay po ng cooperative movement na Philippine Media Network Service Cooperative, kung saan ang chairman po ay si General Jerry Zamudio. Ito po yung advocacy ng kooperatiba na ito na palawigin ang impormasyon para sa mga kooperatiba. Yan. Alright. Miyembro kami niyan. Wala lang kami niyan. Suot mo. Ay, meron po. Okay. Kayo na po ang mag-introduce sa ating... Hindi, ikaw na. Please, pakilala mo na. Ito po ay isa ring professor na katulad natin, sir. Sa mga pangunahing institusyon ng pag-aaral bago siya nag-join sa Reserve Force. Ang binabanggit ko po ay si Lieutenant Colonel Marnito Muñoz ng AFP Corps of Professors Reserve. Welcome po, Lieutenant Colonel Marnito. Ang inyong pagbati po. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo, General Garcia, sir. Magandang gabi. Former Good evening. Commander. And of course, Kuya Emil. Yes po. Maraming salamat sa pag-imbita ninyo sa akin at makashare tayo tungkol sa papapalaganap ng mga serbisyo para sa ating bayan sa pamamagitan ng Reserve Force. Yun. Magandang gabi po sa lahat. Opo. Welcome po at isang karangalan po na kayo ay naimbitahan namin dito. Kasi usually, ang iniisip ng ating mga mamamayan, ang mga nasa AFP ay puro muscles, puro power. At medyo hindi naman totally kulang, pero parang pagdating naman sa intellectual ay hindi ganun kalakas. Pero meron palang ganun, Corps of Professors. Tell us about it, sir. Yes. Lingid po sa kaalaman ng nakararami, Yes po. ang Corps of Professors po ay isang grupo sa AFP or Armed Forces of the Philippines Yes, na nangangalaga sa pagtuturo sa mga kadete sa PMA or Philippine Military Academy. Pero meron din po silang counterpart pagdating sa Reserve Force. Yes po. Katulad ng mga Medical Corps, Judge Jago, Nurse Corps. Okay. Sa aming hanay, meron din po. Kami naman ay binigyan ng commission or serial number sa pamamagitan ng aming mga qualification bilang mga nagtuturo sa eskwelahan, sa mga university, sapagkat kami ay mga teacher, licensed teacher. Isa po yan sa mga basic qualifications bago kami mapabilang dito. Halimbawa, kayo po ay... Teachers Month ngayon. Kaya lahat ng guro, Tama po. lahat ng ma'am, sir, Yan. binabati po namin kayo at kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil kayo nandyan. Kasi kung wala kayo dyan, iba ang katayuan natin ngayon. Ako yung paborito ko yung mathematics teacher ko. Talaga namang lagi akong bagsak eh. Pero si sir ay engineer pala. At malamang lamang siya sa bilangan. Go ahead po, tell us about yung engineering. Ako po ay kumuha ng kursong Electrical Engineering Technology. Bagamat hindi pa tayo nakakuha ng lisensya, tayo po ay nabigyan ng pagkakataong makapagturo sa mga eskwelahan, kagaya ng aking alma mater na Technological University of the Philippines. At sa ngayon naman po sa DepEd or Department of Education sa grade 10, yan naman po ang aking specialization sapagkat meron po akong kasanayan sa pagturo ng electrical installation, maintenance na
sinanay din kami ng TESDA. So both CHED and TESDA capacitated us in order to deliver our lessons to our students, both galing sa college at sa mga high school. Okay, tatanungin ko na, didiretsuhin ko na. Yes po. Itong ating bisita nung araw, dumaan ito sa mandatory basic ROTC. Yes, diba? sir. Kwentuhan mo naman kami, ano naging buhay mo nung ikaw ay kadete pa ng ROTC? Sa pagiging kadete naman po, ako ay nag-enroll sa Technological University of the Philippines sa pagtsatsaga dahil ako po ay isa sa mga naghihikahos na buhay nung panahon ng 1990. Napadpad po ako sa Technological University of the Philippines. Itong TUP mo, ito yung sa Aurora Boulevard, 20th Avenue o ibang branch? Ito po yung malapit sa Adamson. Okay. Ng Philippine Normal University. Alright. Malapit-lapit din siya ng konti sa Luneta. Okay. Ito po, kung sa mga mas may edad po sa atin, ito yung tinatawag nilang pikat. Na noon naman ay pisat. Ngayon, panahon ko, TUP na. So, ibig sabihin, nakatatlong palit na po ng pangalan. Mula pikat. Pisat po. Mula pisat, naging pikat, yes. Tapos TUP. TUP. Alright. Sige, tuloy natin. Anong naging karanasan mo nung kadete ka na ng ROTC? Actually, sa totoo lang po, pilit kong iniiwasan ng ROTC nung panahon na yon. Okay. Dahilan ng ako nga ay isang working student. So, para sa akin, dahil mas mahalaga sa akin panahon na yon ang kumita, gusto kong bawasan ng mga load ang aking sarili. Gusto ko trabaho, aral. Ang problema po, natakot ako nung ako ay sinabihan ng aking kaklase na pag wala ka daw ROTC, manganganib kang matanggal or lalo kang magkakaproblema. Hindi ka gagraduate? Hindi ka gagraduate, tama. So, anong nagpa-advise ako sa kanya, anong pwede kong gawin? Kung gusto mo para mapabilis ka at matuto ka pa, mag-COCC ka. Ano yun? Yun yung magiging officer. Ganon? Hilig ko rin naman sa sarili ko ang mag-officer. Kaya lakas loob po akong pumasok kahit alam ko naman nung panahon na yon ay kalakasan pa ng mga rigid training sa ROTC noon. May maririnig kang mga kalakalabog, gabi na may nagsisigaw pa, madaling araw pa lang, meron ng tumatakbo. Pero lahat po yun, I took the challenge para ma-overcome ko yung fear. And ang nandoon na ako, masarap naman pala at kaya naman pala. Yun yung tinatawag na kumbaga parang hazing, ano? Yung, yes, sir. Yung admission. Pero pahirap, hindi bugbugan, kundi yes. yung mga tamang kuhan. May mga ano po, yung mga psychological warfare, mga pagsubok. Meron ding mga exercises. Dinanas ko yun yung pinakita na ko ng umihi. Umihi, pagkatapos may piring tapos nang piniringan yung mata mo, naaamoy mo pang gano'n pagkatapos papainom sa'yo kung inumin mo. Lasa pailapon. Nung araw, hanggang ngayon, ang pag-iisip ng mga tao is kailangan mong mag-aral, magdumaan ng ROTC, nung mandatory pa yan. Kasi nung panahon mo, mandatory pa yun Opo. Prerequisite to graduation. Hindi ka gagraduate pag hindi ka tapos ng ROTC. Mali po yun. Hindi po yun ang tunay na dahilan. Mandato po ng ating saligang batas. Yeah. Nalihis po ng malayo. Kaya yun ang paniwala ng karamihan. Pabatiin po muna natin si General Salazar. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi sa lahat sa mga nanonood kung saan mang dako sa Pilipinas o sa daigdig. Magandang gabi at maraming salamat si Colonel Muñoz nandito. At magandang gabi ka Emil, ka Virgil. At binabati ko actually itong bisita natin, professor rin ito sa DepEd. Ano? At di ba itong buwan na ito, tinuturing na Teachers Month. Opo, pinagdiriwang po namin ang National Teachers Month. So sa lahat ng mga ako, by experience, yung wife ko, licensed din, no? Yes. Pero hindi siya nagpa-practice kasi ang pinili namin, siyang maiwanan sa bahay para mag-alaga ng 3 mga bugoy namin. At sa lahat ng mga nakasama ko sa sundalo, yung nag-success na pamilya na mga kasama ko, ang napangasawa, sa 5 kong kasama, 4 na nakapag-asawa ng maestra, habang tumatagal naging principal sa elementary school, at yung isa lang ang nagka-problema.
Baka, So, yun talaga ang ano. sir, batiin ko lang yung aking homeroom teacher nung high school, Ma'am Peralta. Binabati ko po kayo, hindi namin kayo makakalimutan. At saka yung teacher namin nung high school sa Notre Dame Holo, si Sir Willie Villanueva. Magandang gabi po sa inyo lahat. Congratulations po. Sa lahat ng mga nagtuturo, lalo na yung mga nagtuturo ng tama, na huwag gumawa ng masama. Magandang gabi sa lahat, magandang araw sa lahat. Oh, Happy celebration. Sir, yung kanina kinikwento niya yung pagpasok niya sa COCC. O pagkatapos nung nag-COCC ka, ano nangyari? Doon ko po napatunayan na yung COCC pala ay napakagandang programa dahil nakaprogram po lahat yung mga kurso, mga subject, pati yung oras, paggalaw, lahat dinumero. Yun po yung humubog sa amin bilang isang maging tunay na leader. Bukod pa dun sa camaraderie dahil mga kabatch mo, magkakasama po kayo, kakain, maliligo, tatakbo, may problema siya, share sa'yo, kung may problema ka, aasahan mo sila. So, naging malaking source of bonding po talaga ang COCC hanggat sa kami ay magawaran ng mga ranggo naming unang putong. Kasi ang ranggo po na makukuha mo dyan after ng COCC is second lieutenant. So wala pong iniba doon sa regular force. Naka-pattern po yan. Kaya naghalo na po yung aming saya, hirap, gutom, at syempre po pagdating ng araw ay tinamasa namin yung aming mga pagtsatsaga. Kami noon ay naka-uniforme na, nag-handle na ng maliit na platoon at napatunayan na namin na pwede kami maging leader. Tanong ko lang, Virgil, Yes, sir. matanong ko lang sa iyo, Colonel Muñoz. Out from that experience na pumasok ka ng ROTC, hindi mo alam, nakapasok ka, natapos ka, naging official ka, at ngayon, Lieutenant Colonel ka sa Reserve Force, sa Corps of Professor, anong masasabi mo doon sa naranasan mo? Maliban doon sa COCC, kasi pre-entry lang yun eh. Pero, ano ang dapat nating sabihin sa mga tagapakinig natin or sa mga taong nakikinig ngayon na bakit importante na magkaroon ng ROTC? Ang masasabi ko po personally, dear generals, ay yung disiplinang makukuha natin sa pagtitraining ng ROTC ay kakaiba sa lahat ng disiplina. No, personally, I gained that kind of discipline because ang nag-handle sa amin ay mga regular force naman. So kung ano yung program nila sa regular force, yun lang din ang program na ginagamit sa amin. At doon nung ako ay nag-aaral na, tinapos ko yung aking kurso, ginamit ko yung aking mga tinatawag na traits of leadership, yung discipline na pwedeng ibigay sa aking mga subordinates. Dahil that time ako rin po isang head cook sa Chowking. So ginagamit ko po yung mga abilities, skills, habits, attitudes, sinishare ko rin po sa aking mga tao. Kapag ka ikaw po ay isang military trained, magiging likas na po sa iyo yung isang pagiging mapagpakumbaba, mamatiisin, at merong pagmamalasakit sa tao. Yun po yung mahalaga sa ngayon. Kasi po, sa panahon ngayon, napansin ko kahit ako sa pagtuturo sa high school, kung hindi po natin bibigyan ng pressure yung ating mga estudyante, sila po magbibigay sa iyo ng pressure at mababaliktad na po ang learnings. Imbis na ikaw ay nagtuturo, ikaw ngayon ay kakawala sa kanilang mga So, sa 4 na patibong. taon mo nung una, marami ka bang natutunan sa bilang isang kadete sa ROTC na na-share mo ngayon para sa iba na mahikayat nating sumali or mag-enroll sa ROTC? Napakarami po, tulad po ng military organization. Kung ikaw po ay mag-handle ng isang organisasyon, napaka-effective po ng military organization dahil naka-stop po sila, merong isa lang na sinusunod at merong mga sumusuporta sa iyo bilang isang pinuno na kailangan mo bilang isang leader. Kasi kung ikaw ay isang leader at aasa ka lang sa sarili mong kakayanan, maaring kaya mo pero mahihirapan ka. At yun po yung tinuturo sa atin sa ROTC, yung pagiging decisive, pagiging strict, straight to the point, para sa isang common mission. So, hindi po dapat natin mawala. Maraming salamat. Bago natin ipagpatuloy,
gusto ko rin bigyan daan makapagbati yung kasama natin dito. Yes, sir. Si Jel Calonzo, na isa ding dating ROTC graduate, kagaya ko. Kagaya natin. Good Yes, evening. sir. Maraming salamat po sa inyong sa ating bisita. Si Colonel, kay General Garcia, kay Emil, at saka kay Brother Jerry Samudio. Lalong-lalo na kay General June Acacio. Siya ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw pala. At Happy birthday, June. happy birthday, General Acacio, sir. At sa lahat ng mga nanonood, magandang gabi sa inyong lahat at happy Teachers Month. Ma-share ko lang, ako po ay dating teacher at ako ay nagkaroon din ng pagkakataon na makapagserbisyo bilang isang instructor sa Bulacan State University at napagtapusan ko rin po ang Doctor in Education. Kaya tapos ako rin po ay isang dating Corps Commander katulad ng ating interview natin ngayon. Yes, sir. At totoo po lahat ng kanyang mga sinasabi at ang isang gusto ko lamang pong bigyan ng pansin ay ang pagbibigay ng kahalagahan ng ating Pangulo ni President Marcos na nabanggit niya na bigyang prioridad ang pagsusulong ng pagsasabatas ng mandatory ROTC. Sir, salamat po. Tuloy natin ang pagsasalaysay sa kanyang buhay ng ating dating ROTC cadet, basic ROTC cadet, At paano advanced niya ROTC cadet, na-apply Corps ngayon Commander, sa toong buhay niya. paano niya na-apply sa kanyang pangkasalukuyang kalagayan at trabaho at makapagbigay siya ng mensahe upang mahikayat ang ating mga kabataan, ang mga magulang nila na sila ay kumuha ng ROTC sa susunod na At pasukan. suportahan po natin to. Walang ibang magmamahal sa ating bayan kung hindi tayo, sabi nga ni Ka Emil. Kaya katulad na nabanggit kanina ni General Garcia, hindi tamang palagi nating dahilan kung bakit nag-ROTC ay upang makatapos ng kolehiyo, makagraduate. Ito ay mandato ng ating saligang batas. Duty. Mandato ng ating saligang batas. Inuulit ko. Tunay po. Para sa defense ng ating bansa. So anumang oras ay hindi tayo pwedeng tapak-tapakan lang. Bagamat tayo maliit, tayo handa sa ating personalidad, physical, mental, and spiritual. So dito po sa ROTC, ang talagang hindi natin may sasantabi rito is yung kind of discipline, no, na lagi nating sinasabi sapagkat yung time management mag-e-evolve din doon. Sa ngayon po, ako ay isang guro sa umaga, sa hapon ay nagmamanage ako ng negosyo, training school ng security. So imagine that kung meron ka pang mga ibang part-time sa hapon, kung ikaw ay walang training, hindi mo yan basta-basta masusundan dahil magiging kontento ka sa isang bagay. Kaya itong si Colonel Muñoz ngayon, isa ito sa mga example na product ng ROTC. Wala man siya sa regular force, pero ginagamit pa rin niya yung mga natutunan niya at nagiging reserve siya, lieutenant colonel siya, at tinuloy-tuloy pa rin niya na magiging parte ng armed forces at ginagamit din niya sa actual na pamumuhay araw-araw. Yes, talagang sa lahat ng aking mga nakakausap ng mga graduates ng ating ROTC program, talagang napakaganda ang kanilang sinasabi. At wala akong naririnig na, ay sir, walang silbi yan, walang naitulong sa akin yan. Other day, may survey sa radio station. May isang magulang nagsasabi na gastos lang yan. Yung iisipin natin, gastos ba yan talaga? Totoo ba yan?